sugatan ng 7 taong gulang na babae matapos namang pagsasaksakin sa loob po yan ng kanyang paaralan sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Suspect sa krimen ang 14 na taong gulang na binatilyong kaeskwela po na grade 8 student. Base sa investigasyon, nagabang sa banyo ang salaring estudyante. Ayon sa pulisya, naudyokan daw po ang salari ng nabasa nitong post sa social media. Ang sabi sa post, manaksak siya ng kahit sino. Napag-alamang nakuha ng suspect ang kutsilyo sa kanilang bahay, saka po ito ipinuslit sa eskwelahan. Ayon sa pamunuan ng Andres Bonifacio College, nakausap na nila mga magulang ng biktima ng nanaksak. Binigyang diin ng paaralan ang kanilang commitment sa kaligtasan ng kanilang mga guro at estudyante. Nasa kustudiya na po ngayon ng DSWD ang estudyanteng nanaksak. Sugatan po ang isang lalaki. Matapos nga po naman pagsasaksakin ng kanyang bunsong kapatid doon po naman sa Pasay, Iloilo. Ayon sa mga pulis, pinuntahan po ng suspect ang kanyang kuya sa bahay ng kanilang pinsan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap po'y bigla na lamang daw pong sinaksak ng suspect ang biktima. At ayon sa investigasyon, napuno na ang suspect dahil sa bastos na pakikitungo at pananakit umano ng kanyang kuya sa kanilang tatay. Nasugatan po naman ang biktima sa kanyang likod at kamay na isugod sa ospital at kasalukuyan pong nagpapagaling. Maharap ang suspect sa kasong frustrated murder. Sapul naman po sa video ang pagtangay ng rider sa higit 5 litrong gas ng tricycle sa Bocaue, dyan po sa Bulacan. Hindi yung tricycle ang tinangay, yung gasolina ng tricycle. Kita nga pong pagpasok ng suspect sa loob po ng sidecar at tila may hinahanap nga ito. Umalis ito saglit at pagbalik, may dala na po itong galon. Pumasok ulit siya ng trike at dito na nga pinaihi ang gasolina ng motorsiklo at isinalin sa kanyang galon. Tumawid ulit ang rider pabalik sa kanyang motorsiklo at tumambay doon habang naghihintay na mapuno ang galon. Nadiskubre po ang pagnanakaw nang lumabas na ng simbahan ng may-ari ng tricycle. Hindi na po nagsumbong sa mga pulis ang may-ari. Maaring nagawa lamang daw ng suspect ang krimen dahil sa kagipitan dulot ng sumisipang presyo ng produktong petrolyo. Halagang 400 pesos yan mga kapatid. Ang tawag sa kanya ay Galon Gang. Muli sumalakay ang mga miyembro ng Galon Gang, hawak ang galon para po paihiin ang mga gasolina. Mauuso yan ngayon. Nang magsumbong sa pulis, ang biktima ng pagnanakaw ng gasolina, sinabi ng pulis. Samantala mga kapatid, patay po naman ang isang lalaki matapos pong madaganan ng isang delivery truck ng manok sa Toledo City, Cebu. At ayon sa investigasyon, nawalan umano ng preno ang truck na maghahatid sana ng mga manok. Hindi na po nahagipan ng video na nadaganan nga ng truck ang biktimang si Carlos Navarro. Kwento po ng kanyang asawa, may bata siyang iniligtas bago siya madaganan. Damay din po ang 2 motor na uwi sa arigluhan ng insidente. Nagabot po ng tulong pinansyal ang kumpanya ng truck sa pamilya po ng biktima para sa gastusin sa pagpapalibing. Natrap naman sa ilog ang minamanehong sasakyan ng isang pari. Diyan po yan sa Itogon sa Benguet. Nagbayanihan ng mga residente para masagip ang pari. Hawak ang lubid, sabay-sabay hinatak ng mga lalaki ang sasakyang naipit sa mabatong bahagi ng ilog. Gumamit din po sila ng truck sa paghila. Ayon sa pari, pauwi na sila ng kanyang kasamahan mula sa isang piyesta nang tangkain nilang tumawid sa ilog. Pero bigla daw tumakas ang... bigla daw pong tumaas ang tubig, kaya na-stuck sila dito. Nagpasalamat naman po ang pari sa mga sumagip sa kanila. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.